Sawa na ba kayo sa paulit-ulit na luto nyo dito sa puset? Pwes, eto panoorin ninyo at baka sakali, syempre i-share ko lang. At sigurado, uulit-ulitin mo na ito. Una, naglagay ako ng mainit na tubig at konting asin, tapos ilagay natin itong pusit. Parang iba-blanch lang natin yan sa mainit, like gulay, kasi itong pusit hindi pwedeng ma-overcook. At pag alam nyo nang ganito yung itsura, hanguin na natin yan. Ang pusit kasi, bagkus mong patagalin lutuin yan, ay lalong tumitigas. At ngayon naman, meron tayo ditong butter, nagisa tayo ng bawang at sibuyas. Ilalagay muna natin yung kanyang mga sangkap like tomato paste. Tapos, lagyan na rin natin ito ng oyster sauce. Tantiameter nga lamang yung pagtitimpla natin dyan at syempre, pag kayo na yung nagluluto, kayo na nga yung bahala. Mag-add tayo dito ng sili na red, buo nga yan, pero pwede nyo naman yung gayatin. Tapos, eto na nga yung pangpasarap, ang pinya. Binili ko lamang yan sa tindahan, nakasashay. Tapos, nag-add ako ng paminta at asin. Ngayon, ibuhos na natin itong puset at syempre kagaya nga ng sinabi ko, wag natin itong patagaling lutuin. Pagkalagay, nilagyan ko to ng konting tubig at para naman medyo merong sarsa ng konti. Hindi na nga ako nag-add ng asukal diyan dahil yung pinya ay matamis na. At eto, luto na ang ating ulam. Ang tawag ko nga dyan mga mi ay pininyahang pusit. Syempre may pinya. Lagyan natin ito ng konting arte. Nilagyan ko to ng spring onion para maganda gayon.